Magandang araw mga kababayan. Ako si Iway at ngayon babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa ating mga pulo. Ang layunin nila ay tatlo: God, Gold, and Glory. Palaganapin ang Kristyanismo, maghanap ng yaman at palawakin ang kapangyarihan ng Espanya. Sa simula pa lang, hindi naging madali para sa kanila. Sa Mactan, sinalubong sila ng matapang na pinuno, si Lapu-Lapu. Dito naganap ang unang matagumpay na pagkikibaka ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Ngunit sa kalaunan, nakapagtatag ang mga Espanyol ng pamahalaan sa Cebu at kalaunan sa Maynila. Mula noon, naging sentro ng kolonyalismo ang ating bayan. Dumating din ang panahong ginamit ng mga ilustrado ang talino at panulat upang ipaglaban ang ating karapatan. Sa kilusang propaganda, pinangunahan ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Jaena ang panawagan para sa reforma at katarungan. At nang hindi na sapat ang panulat, armas naman ang ginamit. Itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan at dito sumiklab ang himagsikan noong 1896. Sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, ipinahayag natin ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Mga kababayan, ang pakikibaka ng ating mga ninuno ay nagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban, pinaghihirapan at pinapahalagahan. Kaya't bilang kabataan at mamamayan, tungkulin nating alagaan, ipaglaban at ipangmalaki ang ating kasarinlan. Ang kasaysayan ay hindi lamang para tandaan. Ito ay pag-aralan at gawing inspirasyon. Kung nais nating hindi na maulit ang pananakop at pang-aabuso, kailangan nating maging mulat, edukado at nagkakaisa bilang isang bansa.